Patuloy pa rin po tayo sa pag-discuss ng mga prospects sa LA Lakers mga idol at habang papalapit na ang 2026 NBA Draft, isa sa mga tanong na unti-unting lumalabas para sa Lakers nga ay kung sino ba ang dapat nilang kunin upang makatulong sa team ni Luka. Maraming pangalan ang lumalabas sa mga mock draft pero isa sa mga prospects na nag-workout na sa team mismo at tila hindi gaanong napag-uusapan ng casual fans ay si Baba Miller. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba si Baba Miller at kung fit ba siya sa Lakers. Para sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, si Baba Miller ay isang halos 6'11" forward na may napakahabang wingspan at modernong skill set para sa kanyang laki. Hindi siya typical na big man na nakaabang lang sa ilalim ng basket. Komportable siyang magdala ng bola, kaya niyang pumasa at may kakayahan din siyang maglaro sa iba't ibang posisyon. Sa NBA ngayon, napakahalaga po ng versatility. At yun mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming scouts ang interesado sa kanya. Kapag pinanood mo ang laro ni Baba Miller, hindi ka agad mapapansin ang kanyang impact sa pamamagitan lamang ng box score. Hindi siya yung prospect na aasa sa napakaraming puntos para magmukhang maganda ang laro. Mas makikita mo ang kanyang halaga sa mga maliliit na detalye. Marunong siyang gumalaw ng walang bola, kaya niyang magbigay ng extra pass, marunong siyang mag-rebound, at may potential siyang maging isang versatile defender. Sa madaling salita, isa siyang player na kayang makaambag sa iba't ibang mga aspekto ng laro kahit hindi siya ang pangunahing option sa opensa. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Sa mga hindi po nakakaalam, naglaro si Miller para sa Cincinnati at nag-average ng 13 points, 10.3 rebounds, 3.7 assists and 1.2 blocks per game para sa kanyang senior season. At dito na nagiging interesante ang usapan kapag ikinonekta natin siya sa Lakers. Alam natin na simula nung dumating si Luka Doncic, malinaw na kung ano ang direksyon ng koponan. Kailangan nilang palibutan si Luka ng mga players na hindi nangangailangan ng bola para maging epektibo. Kailangan nila ng mga player na marunong mag-cut, kayang tumakbo sa transition at handang gawin ng dirty work sa magkabila ang dulo ng court. Kapag tinignan natin ang profile ni Baba Miller, marami sa mga katangiang iyon ang makikita natin sa kanyang laro. Sa buong career ni Luka, napansin natin na mas nagiging matagumpay ang kanyang mga teammates kapag mahusay silang gumalaw ng wala sa bola. Tignan nyo sina Derek Lively, Daniel Gafford at maging si Jackson Hayes noong nagkaroon siya ng pagkakataong makalaro kasama si Luka. Kapag marunong kang magbasa ng depensa at tumakbo papunta sa tamang pwesto, bibigyan ka ni Luka ng mga madadaling basket. At sa tingin ko, si Baba Miller ay isa sa mga prospect na maaaring makinabang ng husto sa ganong setup. Bukod pa roon, isa sa mga pinakamalaking problema ng Lakers itong nakaraang taon ay ang kakulangan nila sa mga habang forwards na kayang magdepensa ng iba't ibang mga posisyon. Kapag nakaharap nila ang mga mas malalaking lineups ng ibang contenders, madalas silang nagkakaroon ng problema sa size at versatility. Si Baba Miller ay may potential na makatulong sa aspektong iyon dahil sa kanyang haba at mobility, may pagkakataon siyang maging isang switchable defender na kayang bantayan ng iba't ibang uri ng mga manlalaro. Pero syempre mga idol, hindi rin po perpekto si Baba Miller. Kung may isang concern ng mga scouts tungkol sa kanya, ito ay ang kanyang consistency. May mga laro na makikita mo talaga ang potential niya bilang isang modern NBA forward. Makikita mo yung haba, yung passing, yung versatility at basketball IQ. Pero mayroon ding mga pagkakataon na tila nawawala siya sa laro at hindi gaanong nararamdaman ang kanyang presensya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya tinitignan bilang isang surefire lottery pick. May mga tanong din tungkol sa kanyang shooting. Bagamat may mga flashes siya bilang isang floor spacer, hindi pa rin po sigurado kung magiging consistent ba ito sa NBA level. At alam naman natin na kapag kasama mo si Luka, napakahalaga talaga ng shooting. Kung gusto mong magtagumpay kasama si Luka, kailangan mong pilitin ang depensa na respetuhin ang iyong tira mula sa labas. Kaya isa ito sa mga parts ng laro ni Miller na kailangan niya pang i-develop. Gayunpaman, sa tingin ko, ang dahilan kung bakit nakakatuwa siyang prospect ay dahil marami sa kanyang pinakamagagandang katangian na hindi mo basta-basta maituturo. Hindi mo madaling matuturuan ng isang player na halos maging 7 feet na tapos may ganyang mobility ng isang wing. Hindi mo rin madaling mabibigyan ng isang player ng natural feel for the game at passing instincts. Syempre galing siyang guard, 6'2 lang siya dati tas nagkaroon ng growth spurt. Kaya hindi pa rin siya finished product idol. Malinaw na may foundation siya para maging isang mahalagang NBA player. Kung tatanungin ninyo ako kung fit ba si Baba Miller sa Lakers, para sa akin mga idol ay oo. Hindi dahil nakikita ko siya para maging superstar o future all-star kagad. Mas nakikita ko siya bilang isang role player na maaaring unti-unting maging mahalagang bahagi ng rotation. Habang nagde-develop ang kanyang laro sa isang koponan na pinamumunuan po ni Luka Doncic, ang mga high IQ players sa may size, versatility at willingness gawin ng mga maliliit na bagay ay napakahalaga. At ayun mismo ang klase ng player na maaaring maging si Baba Miller. Kaya ngayon mga idol, gusto ko pong marinig ang inyong opinion. Kung available si Baba Miller kapag dumating na ang pick ng Lakers, kukunin nyo ba siya? O may iba pa kayong prospect na mas gusto para sa purple and gold? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section.
Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.